So, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil binuo niya ako. So, dati, sira ako, wasak ako, yung pagkatao ko, yung walang direksyon, nawala ako sa direksyon dahil sinunod ko yung sarili ko, dahil matigas ang ulo ko. At nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil tinanggap niya ako uli. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, ganun tayo, kamahal ni Almighty Father. Kahit sinira natin yung buhay natin, kasi tayo ang sumisira ng buhay natin. Dahil sa mga desisyon na ginagawa natin, tayo ang sumisira. Pero si Almighty Father, siya ang bubuo ng buhay natin. Pati si Jesus Christ. Nagpapasalamat ko sa lahat. Hindi lang tayo magpapasalamat dahil sa mga blessings na natatanggap natin, kundi magpapasalamat din tayo sa mga trials na na-experience natin. Kasi sa mga trials na yon, doon tayo lumalakas yung faith natin. Mas lalo tayong magiging kamukha ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, dumaan siya sa trials and temptations and sufferings, pero napagtagumpayan niya yon. Kaya bilang follower ni Christ, tayong lahat, kapag tatagumpayan din natin yung dalang kalakasan natin si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Last time, pinag-usapan natin yung Isaiah, no? So, balik muna tayo sa New Testament. So, yung Matthew chapter 1, tsaka yung Luke chapter 1, napag-usapan natin. Ngayon, dito tayo sa Mark chapter 1. Pero bago tayo sa Mark chapter 1, natatandaan niya ba si Elizabeth? Yung kamag-anak ni Mary. Sabi ni Elizabeth, nung marinig niya yung boses, nung marinig nung baby sa womb ni Elizabeth, yung boses ni Mary, na-filled ng Holy Spirit si Elizabeth. Kasi yung baby sa womb ni Elizabeth, na-filled na ng Holy Spirit. Yun yung si John. Na paglaki, magiging si John the Baptist, di ba? Ngayon, dahil filled with the Holy Spirit si Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary, God has blessed you above all women and your child is blessed. Sabi ni Elizabeth. So, pinagpala ka, higit kang pinagpala sa babae. Lahat ng mga babae ikaw ang pinagpala. Pati na ang iyong anak. Pinagpala din. Sabi ni Elizabeth. Pero, ano yun Elizabeth chapter 1, Luke chapter 1, verse 42. Ngayon, dito tayo sa Luke chapter 11, verse 27 up to 28. Now, while Jesus was saying these things, one of the women in the crowd raised her voice and said to him, Blessed is the womb that gave birth to you and the breasts at which you nursed. But he said, ito si Jesus nagsalita, no? On the contrary, blessed are those who hear the word of God and continually observe it. So, makikita natin na si Elizabeth, sabi, blessed si Mary, no? Pero, nung lumaki na si Jesus Christ, may babae nagsabi sa kanya na pinagpala yung babae na nagpanganak sa'yo, na umanak sa'yo, na dinala ka sa sinapupunan. Pero ang sinabi ni Jesus, on the contrary, mas pinagpala, or mas blessed, or mas favored, or mas masaya si Almighty Father doon sa mga tao na nakikinig ng kanyang salita at sinusunod ang mga salita ni Almighty Father. Naintindihan niyo? Kaya kung susundin natin ang sinasabi ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, yung nakalagay dito sa Bible, papaboran din tayo ni Almighty Father. Si Jesus Christ ang nagsabi nito, hindi si Elizabeth. Blessed
or happy or favored by God are those who hear the word of God and continually observe it. Hindi yung babaeng nagpanganak sa kanya ang blessed, kundi yung mga tao na sumusunod sa sinasabi ni Almighty Father, nakikinig at sumusunod. Diyan nagkakaintindihan tayo, no? O di na tayo sa Mark chapter 1. Si Mark, siya si John Mark. Kaibigan niya dahil siya Christian siya, follower siya ni Christ. Kaibigan niya si Paul, si Peter, tsaka si Barnabas. Si Mark, ang pangalan talaga niya, John Mark. Pero ginawa na lang na Mark kasi para maiba siya kaysa kay John dahil baka magkapareho, magkaroon ng dalawa na John Mark at saka isang John. Kaya ang tawag na lang sa kanya ay Mark. So dito sa chapter 1, verse 1. In the beginning of the good news about Jesus, the Messiah. Ang umpisa ng magandang balita patungkol kay Jesus Christ, ang ating Savior, as it is written in Isaiah the prophet. So ito binanggit na pag-usapan na natin si Isaiah, di ba? Yung chapter 1. Last time. So, ito naman ang binanggit niya, nagbanggit si John Mark, no? Ng passage or prophecy na galing sa kay Isaiah na inspired by the Holy Spirit. Makikita to sa Isaiah chapter 40, verse 3. I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way. Makikita rin ito sa Malachi chapter 3 verse 1. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. So yung prophecy ni Malachi, sa Malachi chapter 3 verse 1, si John the Baptist to, I will send my messenger. So si John the Baptist ay messenger. Bago dadating si Jesus Christ. Siya yung voice of one calling in the wilderness. Prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. So bago dumating si Jesus Christ, bago mag-umpisa ng ministry si Jesus Christ, merong prophet na dadating na magsasabi, parang magiging herald, no? Or mag-a-announce na padating na ang Messiah. And so, John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. So, itong si John the Baptist, nagpipreach siya na maghingi na ng tawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. At nagbabaptize siya ng water. Kasi ito ang kanyang yung di ba simula pa siya sa pagka-baby, ito na yung itinalaga sa kanya na kanyang destiny ang maging herald or prophet bago umpisa ni Jesus Christ ang kanyang ministry. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. So sa Jordan River, nagbabaptize ng water si John the Baptist. Kung maaalala natin, yung Noah's Ark, the Great Flood, nung time ni Noah, water din ang ginamit para malinis ang mundo. Ngayon, bago dumating si Jesus Christ, ginagamit naman din ang water, symbolic, para malinis ang kasalanan ng mga tao. John wore clothing made of camel's hair
with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. So, ang kinakain niya ay locust tsaka honey. Yung wild honey. Tapos, ang damit niya, camel's hair. Gawa sa camel's hair. Lumaki siya sa wilderness. Tapos, meron siyang leather belt. Nung time nito, no, ang damit lang ay yung labas na damit. Walang pang ilalim na damit ang mga tao. Naiintindihan niyo? Walang suot na pang ilalim na damit ang mga tao. Ang damit lang ng tao noong araw is yung mga leather or yung galing sa hayop. Pero yung underneath ng damit nila, wala sila underwear. Wala silang t-shirt, ganon. Di ba ngayon, ang daming may panloob. Noong time na yon, wala, babae man o lalaki. And he ate locusts and wild honey. Ito lang kinakain niya, locusts tsaka wild honey. And this was his message. After me comes the one more powerful than I, the straps of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. So pagkatapos ko, sabi niya, after me, ay darating. So alam ni John the Baptist na matatapos din ang ministry niya, matatapos din ang kanyang ang itinalaga sa kanya ni Almighty Father. Kasi, pagdating ng Messiah or Savior, mag-i-stop na yung ministry ni John the Baptist. Kasi ang ministry talaga ni John the Baptist is maging herald or tagapag salita sa mga tao na magsisi sa kasalanan nila. Kaya kung hindi nyo napapansin, nung dumating na si Jesus Christ, nakulong na si John the Baptist. Nung bata ako, hindi ko maintindihan, ba't nakulong? Dapat maganda siguro kung nagsama si Jesus Christ at si John the Baptist. Hindi pwede. Kasi kailangan nakafocus kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang Messiah, ang Savior natin, the Son of God, the Son of Man. Kaya kailangan mag-take a backseat itong si John the Baptist. Kasi siya lang naman yung tagahawi ng mga tao, tagasabi sa mga tao na darating na ang Messiah, kaya dapat magsisi ng mga tao sa kanilang mga kasalanan. So sabi dito ni sinulat dito ni Mark na itong sinasabi ni John the Baptist na darating yung Messiah na kahit na yung sandals hindi siya worthy para hawakan. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Si John the Baptist, nagbabaptize ng water, pero si Jesus Christ, siya magbabaptize sa atin ng Holy Spirit. At that time, Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. So sa Jordan River, nabaptize si Jesus Christ. Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. So, nung nabaptize ng water si Jesus Christ, kasi mag-start na yung kanyang ministry, meron na bumaba ang Holy Spirit sa kanya na korteng dove. At ito din ang palatandaan na may nagsabi kay John na dapat magbaptize siya ng water para makilala kung sino ang Messiah. May bababa na dove pag nagbinabtize niya yung tao na yon. So kaya nagbabaptize si John the Baptist. Makikita natin yun sa John chapter 1. John chapter 1 ba yun? Basta sa book of John. Nung binabtize si Jesus Christ ng water. And a voice from heaven, "You are my son whom I love, with you I am well pleased." So narinig to ni Jesus Christ. Habang binabtize siya, si Jesus Christ ang nakarinig nito. "You are my son, anak kita, mahal kita, at ako ay nagagalak sa iyo at natutuwa." Sabi ni Almighty Father kay Jesus Christ. So ito, si Jesus Christ ang nagkwento nito. Kaya alam natin. Kasi si Jesus Christ lang ang nakarinig nito. Walang ibang nakarinig.
Ang nakita lang ni John ay yung dove. Yun ang kanyang palatandaan na binigay sa kanya ni Almighty Father, ng Holy Spirit. Pero itong "You are my son whom I love, with you I am well pleased." Si Jesus Christ ang nakadinig nito. At nakita rin niya yung dove na bumaba sa kanya. At once the Spirit sent him out into the wilderness. So pagkatapos nung nabaptize siya ng water, dinala siya ng Spirit, ng Holy Spirit sa wilderness. Ano ba ang wilderness? Yung wilderness, barren na lugar siya. Hindi siya yung hindi siya madaming mga tanim. Hindi siya madaming mga puno. Ganito ang itsura ng wilderness. Excuse. Kung makikita niya, ganyan ang itsura ng wilderness. Sample lang yan. Hindi naman yan yung talagang kung saan si Jesus Christ. Pero ang sample yan ng wilderness. Judean wilderness. So sa gatong lugar, si Jesus Christ nagstay ng 40 days. At hindi siya kumain. Nag-fasting siya 40 days and 40 nights. So kung matatandaan natin, yung sa Noah's Ark, yung pag-ulan na ipinadala ni Almighty Father para malinis ang mundo, 40 days yon and 40 nights na walang tigil ang ulan. Ngayon, itong si Moses, nung kasama niya si Almighty Father sa Mount Sinai, na nasa bundok si Moses, 40 days and 40 nights din yon. Nakasama niya si Almighty Father. Ito rin si Jesus Christ. 40 days and 40 nights naman ang kanyang fasting. Hindi ko alam kung ano ang importance ng 40. Pero di ba may tradition tayo dito sa baka sa Pilipinas lang na tradition yun na pag 40, human tradition lang yun na wala yun sa Bible, na pag 40 days, wala pang 40 days, nagro-roam daw yung kaluluwa ng tao, ganon. Tapos pag 40 days na, umakyat na raw ng kung saang lugar, ganon. Hindi yun totoo. Kasi, pag ang tao kinuna ni Almighty Father, diretso na agad siya kung saan siya pupunta. Hindi na aabutin pa ng 40 days. Di ba dito sa Pilipinas lang ba? Ika 40 days na, wala na, di ba ganon? So, hindi totoo kasi human tradition, yun wala yun sa Bible. Hindi ko lang alam kung ano ang importance ng 40 days and 40 nights nung time ni Noah, anong time ni Moses, at itong ating King and Savior na si Jesus Christ na nag-fasting ng 40 days and 40 nights. So, nasa wilderness, walang pagkain. Verse 30 na tayo. And he was in the wilderness 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals and angels attended to him. So, ang kasama ni Jesus Christ, nung time na yon, mag-isa lang siya. Tapos, tinetempt siya ni Satan. At ang kasama lang niya, puros mga wild animals o mga hayop. So tayo, sa ating buhay, minsan may isip natin, nag-iisa ba ako sa mundo? Kasama ko rito, mga hindi ko mapagkakatiwala ang mga tao. Nahihirapan ako. So si Jesus Christ, napagdaanan niya na nasa lugar siya nang walang katao-tao. Nasa lugar siya nang walang pagkain. At tinatempt pa siya ni Satan. So tayo, ganito rin tayo. So yung na-experience natin ngayon, na-experience na rin Jesus Christ. Kaya wala tayong dahilan para umarte at magyabang. Ginato si Jesus Christ, yung Diyos natin. Nagpakumbaba, babang-baba.
Hari ng mga hari, ito ang ginawa niya para lang maging sample sa atin. Maging example kung paano mamuhay. Na kahit na nahihirapan, maayos pa rin. Naging maayos siya. Hindi siya nagpa-tempt sa demonyo. Kahit kung sino-sino ang mga kasama niya, mga wild animals, symbolic to, no? Wild animals, or kahit na sino mga wild na mga tao ang kasama natin. Hindi tayo mapapahamak. Kasi, kasama natin ang Holy Spirit. Si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. So ngayon tayo, no? Kahit maganda yung bahay natin, no? Yung bahay ninyo, maganda. Maayos yung buhay ninyo, marami kayong pera. Pero, wilderness, nasa wilderness tayo. Maraming temptations. Maraming mga pagsubok. Maraming kapahamakan ang nag-aantay sa atin. Pero, merong tayong magbabantay sa atin. Si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Dito tayo sa verse 14, no? After John was put in prison, so, nung binaptize na ni John si Jesus Christ, hindi matagal na oras, nakulong na si John. Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. Ito ang totoong good news. Ang pagsasalita na, ano ba yung good news? Na dumating na siya, dumating na ang Savior natin, hindi na tayo mahihirapan. Alam na natin ang gagawin natin. Meron nang mag-guide sa atin, patungo sa tatay natin. Dahil nung wala pa si Jesus Christ, magulo ang buhay natin. Di natin alam kung saan tayo pupunta. Nagkalat tayo. Pero dahil dumating na si Jesus Christ, yun ang good news. So verse 15, the time has come, he said, the kingdom of God has come near, repent and believe the good news. So ang good news ay mai-inherit natin ang kingdom of God kung magtitiwala tayo kay Jesus Christ. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Sabi ni Jesus Christ, nung makita niya si Simon tsaka si Andrew na naghuhuli ng mga isda sa Sea of Galilee, tinawag niya at sabi niya na, halika kayo dito sa akin. Kayo, imbis na isda ang huhulihin ninyo, tao ang huhulihin ninyo. Ibig sabihin ng tao ang huhulihin, tao ang mag-spread kayo ng Word of God. Ipapakalat ninyo ang salita ng Diyos. Ipapakalat ninyo ang good news para ma-save. At once they left their nets and followed him. So iniwan agad ng dalawa, ni Simon at ni Andrew, yung kanilang pangingisda. When he had gone a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat. So, nasa boat si James, tsaka si John. Si John, ito si John the Beloved, no? Or John the Evangelist, or John na nagsulat ng Book of Revelation. Preparing their nets, so without delay, he called them and they left their father. Iniwan nila yung tatay nila in the boat with the hired men and followed him.
So, nung tinawag niya si Andrew, tsaka si Simon, nakita niya rin si James, tsaka si John, iniwan nila yung tatay nila at sumunod kay Jesus Christ. Verse 21 na tayo. They went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. So nagturo na si Jesus Christ sa synagogue. Sabbath day yon. The people were amazed at his teaching because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. So nagulat yung mga tao. Kasi yung turo niya ay with authority ang kanyang pagsasalita. Hindi gaya ng teacher ng batas, kundi with authority. Alam ni Jesus kung ano ang sinasabi niya. With conviction, kung magsalita si Jesus Christ, hindi dahil sa teachers of the law, hindi sa book galing, kundi sa Holy Spirit at kay Almighty Father. At dahil Diyos si Jesus Christ, alam niya kung anong sasabihin niya, kaya with authority ang kanyang pagsasalita. Just then, a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. So, meron dito sa synagogue mismo. Yung synagogue temple yun, ano? So, ngayon sa atin, sa panahon ngayon, meron pa rin. Kahit nasa congregation ninyo, may mga tao na possessed by an impure spirit. Kasi, nung time na to, nasa synagogue yung taong possessed ng impure spirit, oh. What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Yung demonyo, kilala si Jesus Christ. Siya ang Holy One of God, na anak ng Diyos. Si Jesus Christ, kilala siya ng mga demonyo. Kaya yung mga nagsasalita, yung mga tao na kunyari nasa congregation ninyo, nakikisali sa pag-praise kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, hindi naman totoo. Nagpapanggap lang yung mga yon. Kaya dapat meron tayong meron tayong discernment of the different kinds of spirit. Hindi agad tayo magtitiwala at lagi natin i-consult muna kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Kaya ito, yung demon na nasa loob ng possessed siya, no? Yung tao na yon, kahit nasa synagogue, nagsalita ng ganito, ng who are you? You come to destroy us? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Alam na agad nila, what do you want with us, Jesus of Nazareth? Ang sabi ni Jesus, be quiet, says Jesus sternly, come out of him. The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. Lumabas yung bad spirit, yung impure spirit. So kahit nasa synagogue may impure spirit or demon possessed na mga tao. Kaya inilagay ito sa Bible para isabihin sa atin na nakakalat ang mga demons kahit saang lugar. Kahit sa synagogue. Alam niyo na may synagogue, di ba? Yung temple. Yun ang nagpipreach si Jesus Christ. Doon mismo sa synagogue, nandun yung evil spirit. Nakikihalo sa mga tao. The people were all so amazed that they asked each other, what is this? A new teaching? And with authority, he even gives orders to impure spirits and they obey him. So takot yung mga impure spirits kay Jesus Christ. Nagulat ang mga tao. Sino siya? Ano nangyayari? Bagong katuruan ba to? At kung magturo siya ay may authority.
Pati na yung mga bad spirits or impure spirits, sinusunod siya. News about him spread quickly over the whole region of Galilee. So, tayo, no? Pag may na-encounter tayo ng mga tao na sa tingin natin ay dahil sa may discernment tayo of different kinds of spirit na gifts of the Holy Spirit, isa sa mga gifts. So, alam natin, kaya pwede natin silang i-rebuke. Makapangyarihan si Jesus Christ. Yung Diyos natin. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Makapangyarihan yung tatay natin. Di ba ang mga tao gustong laging dumikit sa kapangyarihan? Kahit sa society natin, gusto natin yung mga powerful people. Gusto natin dun dumikit. Para tayo na yung mahawaan ng power. Di ba? Ganun tayo, mga tao. Hindi power yon. Kundi ano ba ang powerful? Si Jesus Christ, si Almighty Father. Kaya kay Almighty Father tayo didikit. Kay Jesus Christ tayo didikit. Hindi sa mga tao. Dahil yung tao, walang magagawa yun. Limitado lang sila. At lahat ng nangyayari sa mga tao, inaalaw ni Almighty Father. Kaya hindi natin pagkakatiwalaan ang tao. Huwag natin ibuhos ang tiwala natin sa tao, kundi ibuhos natin ang tiwala natin kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Huwag tayong didikit dahil porque powerful, porque mayaman, didikit tayo. Hindi ganon. Secured na yung yung future ko kasi mayaman na yung napangasawa ko. Ganon ba kayo? Secure na yung future ko kasi mayaman yung company na pinagtrabahuhan ko. Hindi. Pag sinabi ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, pag tinanggal yon, paano na tayo? Kaya didikit tayo kay Almighty Father. Didikit tayo kay Jesus Christ. Hindi sa mga tao. Verse 28, news about him spread quickly over the whole region of Galilee. So sa buong Galilee, nag-spread yung balita na yon na may inutusan siyang impure spirit, si Jesus Christ, na umalis sa tao. At sumunod yung impure spirits na yon. Natakot kay Jesus Christ. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. So, nung umalis sila ng synagogue, nagpunta, kasama si James at si John, nagpunta sila sa bahay ni Simon at ni Andrew. Si Simon, siya yung magiging si Peter. Excuse. Ba't ka dilidigay ako lagi pag nasasalita? Simon's mother-in-law was in bed with a fever. And they immediately told Jesus about her. So, yung mother-in-law, si Simon or si Peter. So, ibig sabihin, may asawa si Peter. Kaya hindi bawal ang mag-asawa. No. Hindi bawal ang mag-asawa. Hindi pinagbabawal ang mag-asawa. Pwede kang maglingkod kay Almighty Father kahit may asawa ka. Gaya ng mga prophets noon, or yung mga priests noon, hanggang ngayon, pwedeng mag-asawa ang mga servants ni Almighty Father, hindi pinipilit, hindi pinipigilan. So may sakit yung mother-in-law ni Simon ng lagnat. At sinabi nila yun kay Jesus Christ. Simon's mother-in-law was in bed with a fever and they immediately told Jesus about her. So he went to her, took her hand and helped her up. The fever left her and she began to wait on them. So gumaling yung mother-in-law or yung nanay ng asawa ni Simon or ni Peter.
That evening, after sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon-possessed. So dahil kumalat na sa buong Galilee at nagpagaling si Jesus Christ at yung demon-possessed na tatanggal ni Jesus Christ, marami ngayon ang lumapit sa Kanya. Pagkatapos ng sunset, gabi na to, lahat ng mga demon-possessed, pati mga may sakit na mga tao. The whole town gathered at the door. And Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not let the demons speak because they knew who he was. The whole town gathered at the door. So sa bahay ni Simon nangyari to. So may mga pinagaling siya, tapos yung mga demon possessed, pinaalis niya yung mga demon sa katawan ng mga tao. Pero hindi niya hinayaang magsalita ang mga demon kasi alam ng mga demons, kilala ng demon si Jesus Christ. So hanggang ngayon, sa Old Testament, ang demon-possessed doon, may psychological issue. Ang nakita natin doon ay si Saul, si King Saul. Siya yung king bago kay David. Bago naging king si David, si Saul, nagkaroon siya ng depression or anxiety. Si King Saul. Kaya, si King Saul, ang nakita ko sa Bible, ang makikita natin sa Bible na nagpakamatay. Demon possessed si King Saul. Kasi hindi niya sinunod si Almighty Father. Naging matigas ang ulo niya. Kaya hinayaan siya ni Almighty Father. Pero ngayon, dahil kay Jesus Christ, meron na tayong pag-asa, meron na tayong hope. Si Jesus Christ na nagpapagaling sa mga taong merong psychological disorder, psychological issue, mental problems, mental disorder. Si Jesus Christ ang kasagutan. Yung mga tao kasi na may mga mental issue, may mga bagay na hindi sila matanggap sa sarili nila na nangyari sa kanila. Kasi sasabihin na, maayos akong tao, ba't nangyari sa akin to? Maganda ang pamilya ko, bakit nangyari sa akin to? Yung mga tao, paulit-ulit bumapasok sa isip nila kung ano nangyari sa kanila, nadurog yung pride nila. Ngayon, nung nadurog yung pride nila, dahil na rin sa pagsisiksik ng demonyo ng kung ano-ano sa utak nila, yung mga tao na naglalasing-lasing, may psychological issue yon. Pati yung mga taong addict sa mga droga, meron silang psychological issue. Ngayon, psychological issue ang tawag. Pero noon, demon possessed ang tawag sa kanila kasi hindi nila mapigil ang sarili nila at nagwawala sila. Hindi ba kayo nakakakita sa kalye ng mga taong nagwawala? Ang dami sa ospital, no? Sa mga rehab. So, yung mga bagay na nangyari noon, na nangyari ngayon, nangyari na rin noon pa. So kung may mga taong nag-a-attempt sa buhay nila, noon pa meron na. Dahil ang nag-joke sa mga tao na gumawa ng masama, nasaktan nila ang sarili nila, ay demon. Pwedeng gumaling ang mga taong demon possessed. Si Jesus Christ na nagpapagaling. Ang gagawin lang ng mga tao is na acknowledge nila ang kanilang pagkakamali.
i-acknowledge nila ang kanilang mga kasalanan para gumaling ang tao. Aminin ko na nagkaroon ako ng panic, anxiety, depression kasi naging matigas ang ulo ko. Meron akong gustong mangyari sa buhay ko, nasira yung pride ko. So nagkaroon ako ng panic, anxiety, depression, nagkaroon ako ng nervous breakdown. Pero nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil tinulungan niya ako. May mga nakilala akong mga tao na makakatulong sa akin. Yun ang way ni Almighty Father para tulungan ako. Ang tao, pag mahilig magsinungaling, demon possessed na rin yun. Kasi, ang naghahari sa kanya ay puro kasinungalingan. Dahil sino ang tatay ng mga sinungaling? Di ba ang devil? Demon possessed na rin yun. Yung mga tao na nagbibenta ng kanilang mga sarili sa kung anumang paraang pagbebenta or para makakuha ng kasiyahan, demon possessed na rin yun. May heal tayo. May heal tayo. Makakapag-heal lang sa atin si Jesus Christ. I-acknowledge natin yung pagkakamali natin. I-acknowledge natin, or kahit may mga tao ano sa atin, na nakit sa atin, or na hindi natin kagustuhan pero nanakit sa atin, pero nangyari sa atin yun at hindi natin matanggap. Tatanggapin ngayon natin kahit masakit para gumaling tayo. Aaminin natin na hindi tayo perpekto, na hindi tayo maayos na tao. Kasi yung iba, iniisip nila mataas kasi ang pride nila kaya hindi nila matanggap yung mga nangyari sa kanila. Ibababa ngayon natin ang sarili natin, magninikluhod tayo sa tatay natin. At ibibigay natin lahat sa kanya ang ating pain. Yung naramdaman natin, pagka-brokenness natin, ibibigay natin sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. Alam ni Jesus Christ kung paano maging broken dahil siya napagdaanan na niya yun. Kung magpapakumbaba tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, itataas niya tayo. I-heal niya tayo. Tanggap tayo ni Almighty Father kahit ano man ang nagawa natin. Basta magpapakumbaba lang tayo. Tanggap tayo ni Almighty Father kung sino man ang dumumi sa atin, dumumi sa utak natin, dumumi sa katawan natin. Tanggap tayo ni Almighty Father. Hindi niya tayo ginajudge. Gusto niya lang bumalik tayo sa Kanya. Dito tayo sa verse 35. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up. So maagang gumising si Jesus Christ, no? Very early in the morning, left the house and went off to a solitary place where he prayed. Si Jesus Christ na siya, nagdadasal pa rin siya. Nagdadasal siya kay Almighty Father. Kaya tayo gagayahin din natin to. Yung ginagawa lahat ni Jesus Christ, yun ang gagayahin natin. Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Sabi ni Simon tsaka ng mga kasama niya, natulog kasi sila doon sa lugar ni Peter, Simon. Maagang gumising si Jesus Christ para lang magdasal kay Almighty Father. At nung hinanap na siya, lahat ng tao hinahanap ka. Asan ka nagpunta? Jesus replied, "Let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come." So sa verse 38, sinasabi dito, no? Let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come.
So kaya dumating si Jesus Christ ay para i-preach ang good news. Kaya pag may mga pinapagaling siya na tao, kung mababasa natin sa Matthew, Mark, Luke, John, sinasabi niya na huwag niyo ipagsabi sa mga tao na pinagaling ko kayo. Kasi kaya dumating si Jesus Christ dito sa mundo ay para i-preach ang word of God. Yun ang dahilan. Para ma-save tayo. Dahil kung titingnan natin sa Matthew, Mark, Luke, John, yung mga pinagaling naman ni Jesus Christ ng mga tao, nawala na rin, di ba? Wala nang nabuhay sa ngayon, di ba? Kasi, meron tayong mas better or the best na pupuntahan. Yun ay ang kasama ang tatay natin. Kaya, ang dumating si Jesus Christ, hindi para magpagaling ng mga tao ng kanilang physical ailment, kundi spiritually. Ang spiritual ang pagdating ni Jesus Christ. Pero dahil naawa siya sa mga tao, na nahihirapan ang mga tao, gusto niyang gumaling ang mga tao dahil mahal niya ang mga tao, pinapagaling niya rin, pinapaalis niya yung mga demon possessed, no? Pinapaalis niya yung mga demon sa katawan ng mga tao, at pinapagaling niya yung mga may sakit dahil naawa si Jesus Christ. Pero ang purpose talaga ng pagdating ni Jesus Christ ay ang ipakita or sabihin sa atin ng good news na may pag-asa na kayo. Nandito na ako, dumating na ako para makapunta kayo sa kaharian ni Almighty Father. Gagayahin niyo ako. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Yun ang kaya siya bumaba dito sa lupa. Siya ang ating magiging sample. Kaya maraming mga pinagdaan ng trials si Jesus Christ. Dahil tayo, ang dami nating trials na pinagdadaanan. Madami tayong heartaches na pinagdadaanan. Pero si Jesus Christ, napagtagumpayan niya yun. Kaya mapagtatagumpayan din natin ang lahat. Diba, sabi ni Jesus Christ, I have overcome the world. Saan bang verse yun? I have overcome the world. John 16:33. Christ declared, in the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Dahil na-overcome ni Jesus Christ ang world, tayo ma-overcome din natin yun kung gagayahin natin siya. Dahil siya ang ating magiging kalakasan. Dahil nagawa niya yon. Magagawa din natin yon. Ano yung magagawa natin yon? Magagawa natin mapagdugumpayan ang mga trials and temptations at ang sufferings na dinadanas natin sa ngayon. So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. So, nag-preach siya sa synagogue at saka pinapaalis niya yung mga demon sa katawan ng mga tao. So, verse 40 na tayo. A man with leprosy. Ano yung leprosy? Ano man Tagalog ng ketong, no? Came to him and begged him on his knees, if you're willing, you can make me clean. So, may tao na lumapit sa kanya na may ketong. Kung willing ka, sabi ng taong may ketong, mapapagaling mo ako, magiging malinis ako, kung willing ka. Jesus was indignant. Naawa si Jesus Christ. Maawain si Jesus Christ. Kaya, yung mga nagsasabi na si Jesus Christ matapang siya, na dapat meron pang bridge para pumunta tayo kay Jesus Christ, hindi na natin kailangan yun. Si Jesus Christ mismo maawain siya. So bakit dadaan pa tayo sa ibang mga tao na namatay na? Kung si Jesus Christ na mismo na nakalagay sa Bible, maawain siya. Huwag natin i-twist ang salita ng Diyos. Nandito sa Bible, maawain si Jesus Christ. Mapagmahal si Jesus Christ. He reached out his hand and touched the man. Kahit may ketong, hinawakan niya yung taong may ketong. Sa Old Testament, bawal humawak ng taong may sakit sa balat, no?
or kahit anong sakit, or kahit na merong monthly period ang babae, bawal hawakan dahil nakalagay na madumi. Pero dito si Jesus Christ, hinawakan niya yung lalaki. I am willing, he said, be clean. Kahit madumi tayo, hahawakan tayo ni Jesus Christ. Kung willing tayo, magpasakop sa Kanya. Kung willing tayo na gumaling spiritually. Kung willing tayo gumaling mentally, gagamutin tayo ni Jesus Christ. Hindi siya nandidiri sa atin. Mahal niya tayo. Immediately, the leprosy left him and he was cleansed. So, nung pagkatapos na hinawakan siya ni Jesus Christ, naging malinis yung taong may ketong agad-agad. And he was cleansed. Natanggal yung kanyang ketong sa katawan. Ngayon, no, baka may sabihin kayo, may tao, may sakit, bakit pag pinagpipray hindi gumaling? Kahit Christian siya, pinagpipray namin hindi gumaling Ang sakit malala na, pero namatay. Bakit hindi siya gumaling? Hindi ba siya mahal ni Jesus Christ? Mahal siya ni Jesus Christ. Mahal siya ni Almighty Father. Pero, paano siya makakapunta sa kaharian ni Almighty Father? Yun ang way para makapunta. Yung Christian na yun kay Almighty Father. Test of faith yun. Test of faith ng tao na may sakit at test of faith din ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Dahil konektado tayo yung lahat. Kung ano na-experience na isang tao, makakakontribute din yung ibang mga tao ng kanilang mga experiences. Natututo tayo. Verse 43, Jesus sent him away at once with a strong warning. So, pinaalis na ni Jesus Christ yung taong may ketong na gumaling. See that you don't tell this to anyone. Huwag mo ipagsabi kahit kanino. But go, show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. Ipakita mo sa mga priests ang nangyari sa'yo. Magpa-check up ka, ipa-check mo sa mga priest at mag-offer ka ng sacrifices na kinuman ni Moses para luminis ka. Para ito ang magiging pagpapatunay sa kanila. Sabi ni Jesus Christ. So, inutusan niya na mag-offer, no? Yung taong may ketong. Kasi, si Jesus Christ, buhay pa nito, nag-umpisa lang nag-umista pa lang ang kanyang ministry. Pero, after na, pagbigay ng buhay ni Jesus Christ, hindi na applicable yung pag-offer ng sacrifices that Moses commanded. Hindi na applicable yon. Kasi si Jesus Christ na yung sacrifice, the best sacrifice, ang sacrifice na kapuri-puri at katanggap-tanggap kay Almighty Father. Pero since si Jesus Christ hindi pa dito nako-crucify, hindi pa siya namamatay sa cross in Calvary at hindi pa siya nabubuhay muli, kaya inutusan muna niya na mag-sacrifice dun sa mga priests. Naintindihan? Naintindihan mo ba, ma? Titig ka lang ng titig sa akin, mama. Makinig ka, ma. Mama, ikaw nanonood nito. As a testimony to them. Instead, he went out and began to talk freely, spreading the news. So, kahit pinagbawalan siya ni Jesus Christ na wag mo ipagsabi na pinagaling kita, hindi siya napigil yung taong gumaling ng ketong. Pinagkalat pa rin niya ang balita. As a result, Jesus could no longer enter a town openly but stayed outside in lonely places. Yet the people still came to him from everywhere. Kaya ayaw ni Jesus Christ ipagsasabi kasi nga, dudumugin siya ng tao. Hindi na siya makakapag-preach ng word of God na andito na ako, dumating na ako. Hindi siya makakapag-preach kasi pag dinudumog siya ng tao, ang gusto na lang ng tao ay puro pagalingin sila sa kanilang physical ailment.
Pero yung totoong purpose ni Jesus Christ na yung good news hindi maipakakalat. Kaya kailangan hindi ipagsabi ng mga taong gumaling na gumaling sila. Dahil nga, ang gagawin nila ng mga tao ay puro na lang ipapagaling sila ng kanilang physical ailment. Mas importante na maging malaman ng mga tao na dumating na siya ang ating pag-asa dahil hindi naman tayo talaga mabubuhay sa mundo na to, kundi meron tayong buhay na kalalagyan, may bahay tayong dapat na doon tayo pupunta. So kaya nagsalita si Jesus Christ na ayaw niyang ipagsabi na pinapagaling niya yung mga tao sa kanilang physical ailment. Naiintindihan ba? Dahil si Jesus Christ, gusto niya na makasama tayo. Hindi lang dito sa mundo yung buhay natin, kundi may buhay tayo after this life on earth. Yun ang makasama yung tatay natin. Kaya yung message ng Bible, ng lahat ng book dito sa Bible, patungkol kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, ang makasama sila. Kasi yun ang totoong bahay natin, sila ang ating totoong pamilya, at dito lang, nasa wilderness tayo, nakakaranas tayo ng trials and sufferings para magkaalaman kung sino ang totoong magtitiwala at magiging faithful kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Mahal na mahal tayo ng tatay natin, ano? Sa Isaiah chapter 1, di ba? Siya pa yung nakikipag-usap sa atin. Nakikiusap, come, let us talk. Pag-usapan natin to. Lagi nakikiusap yung tatay natin sa atin. From Genesis up to Revelation, laging nakikiusap. Lagi nagsusumamo yung tatay natin. Nababalik na tayo sa kanya. Naiwan natin ang kasalanan natin. Na siya maging kalakasan natin, na siya ang pagtiwalaan natin. Lagi nagsasabi ang tatay natin, si Almighty Father, ng ganon. Pero hindi tayo nakikinig, hindi natin nakikita. Kasi bulag tayo. Lagi lang tayo nakatingin sa sarili natin, yung sariling pain natin, yung sariling heartache natin. Pero hindi natin nakikita yung pain ng tatay natin, yung pain ni Almighty Father, yung pain ni Jesus Christ. Hindi natin nakikita kasi selfish tayo, greedy tayo. Gusto lang natin puro tayo, mapayasasaya natin ang sarili natin sa mundo na to. Pero ang mundo na to, masisira naman to. Huwag tayo maging selfish. Isipin natin ang tatay natin, nag-create sa atin, kung bakit tayo nandito ngayon, yung creator natin, si Almighty Father. Isipin natin si Jesus Christ. Huwag natin isipin yung sarili natin. Ano ba naman tayo? Konti lang ang buhay natin dito sa mundo na to. Gusto ni Almighty Father mapabuti ang kalagayan natin. Mailayo tayo sa kasamaan. Dahil para sa atin yun. Hindi para sa Kanya eh. Siya na nagsusumama. Para sa atin. Kung walang pakialam sa atin yung tatay natin, ganun ba ang gagawin niya sa atin? Pipilitin pa ba niya tayo? Hindi na niya tayo pipilitin kung wala siyang pakialam. Pero dahil sa mahal niya tayo, pinipilit niya tayo. Para malaman natin ang totoo. Mahal na mahal tayo lahat ng Almighty Father. Huwag tayo magsasawa, magpe-pray. Thank you and God loves us all so much.